So hello, what's up mga ka-J-Vlog? Welcome ulit sa panibagong video, and for today's video, ayan, mag-review ulit tayo ng isang napakasulit na entry-level smartphone last year, which is the Tecno Spark 30C. Maganda pa kaya ito i-purchase ngayong 2025 dahil available pa rin siya sa market. Tara mga ka-J-Vlog, check natin. So yan mga ka-J-Vlog, since wala pang gaanong lumalabas na mga entry-level smartphone ngayon, nagde-decide ako i-review yung mga na-review na natin last year, ngayon 2025, kung sulit pa ba siya, dahil yun, available pa rin sila sa market. At kung interested kayo mag-purchase nitong Tecno Spark 30C, ilalagay ko po yung link nito sa description box. So na-review ko to nung late 2024, at napaka-affordable niya lang nung nabili ko. I think nasa 4 plus lang siya. Pero ngayon mga ka-J-Vlog, ang SRP kasi neto, meron siyang presyo na 5,799 for the 4GB 128, 6,499 for the 4GB 256, and 7,199 for the 8GB 256. Pero ngayon, as of February 2025, magma-March na, ang presyo ng Tecno Spark 30C na 4GB 256 isa sa 5,549. Ayan siya. Tapos yung 4GB 128 nasa 4,799. Again mga ka-J-Vlog, ito yung official price niya when it comes sa online ngayong February 2025. At kung mayroon pa kayong voucher sa Shopee, there's a possibility na makukuha niyo pa to ng mas mababa. So magandang deal pa yan. At binigay ko yung SRP niya, baka yan pa rin yung possibility na price niya rin sa mall. Hindi rin natin alam kung nag-price drop na rin sa mall, pero sinabi ko yung SRP para makita niyo yung difference niya nung last year kung magkano ba siya, kung magkano yung price niya. So nagbura siya ng almost 1,000 pesos sa ibang mga variant. At ang maganda doon, pag meron pa kayong voucher kay Shopee, there's a possibility na makuha niyo pa to ng mas mura doon sa presyo na sinabi ko. At kung interested kayo mag-purchase itong Tecno Spark 30C, huwag kayo mag-alala mga ka-J-Vlog, ilalagay ko po yung link niyan sa description box. So ang purpose ng video na to is refresh review tayo dito sa Tecno Spark 30C kung sulit pa ba siyang i-purchase ngayon 2025. At matik maraming consumer sa atin ngayon na nagde-decide mag-purchase ng smartphone since wala pang ang lumalabas or tahimik pa ang transyon when it comes sa mga entry or budget smartphone sila. Magandang magbigay tayo ng mga review ulit ngayon 2025 sa mga na-review natin last year ng mga sulit smartphone dahil still available pa rin sila ma-purchase sa market. So yun mga ka-J-Vlog, gusto ko i-share sa inyo yung mga magandang features or maganda pa rin i-consider na features ng Tecno Spark 30C kung bakit siya magandang i-purchase ngayon 2025. So biruin nyo, below 5,000 pesos, 4GB 128 na ma-offer, tapos below 6,000 pesos, 4GB 256 na ma-offer. So sa range na below na 5 to 6, siguro acceptable pa yung 4GB, depende sa katabi niyang RAM or ROM pala. So kung 256 at 128, siguro binabalance lang dun sa specs. Pero usually kasi yung mga iba ring brands, nagbibigay na sila ng 6GB sa around below 6,000 pesos. Although 4GB lang ang RAM ng Tecno Spark 30C sa ganyang presyo, meron naman siyang tinerno na malupit na storage which is 256GB. So unang-una sa display. So sa display quality, maganda naman, malaki yung screen size niya, 6.67 inches. At when it comes sa resolution, very acceptable yan sa ganyang presyo ngayon, HD plus 720p. Pero maganda doon, punch hole display naman itong si Tecno Spark 30C at 120Hz refresh rate for smoother animation. So when it comes sa display, all goods naman yung ma-offer ng Tecno Spark 30C para sa atin. Wala naman tayong marereklamo about dyan. Next mga ka-J-Vlog, sa RAM-ROM. Yung RAM-ROM is very reasonable naman yung ino-offer ng Tecno Spark 30C. Even yung pinakamurang variant na which is 4GB 128 sa ganyang presyo na 4 plus, 4.5 pa nga, napakasulit na ng 4GB 128 mga ka-J-Vlog. Buti nga hindi na nila ito ginawang 64GB kasi 64GB is a big no-no na yan ngayon 2025. Siguro 64GB ma-accept ko na yan sa presyo 3 plus eh. Pero sa 4 plus baka dapat 128 na lang talaga. Next mga ka-J-Vlog, sa OS. So sa OS, Android 14 siya syempre nung lumabas. Pero kung itatrack natin si Tecno, meron na rin silang track record when it comes sa software update eh. So, fingers crossed, sana ma-update din si Tecno Spark 30C sa Android 15
So, hindi natin alam kung ma-update siya, pero may pinapromise kasi Tecno dito na, ano ba yun? 48 months fluency. So, ibig sabihin daw, magiging smooth daw yung inyong smartphone in 4 years. So, di natin alam kasi syempre, alam nyo naman, pag Android, minsan sa mga entry level, mga ilang taon lang bumabagal na dahil sa software update. So, pinapangako dito ni Tecno na ilang taon, magiging smooth pa rin yung smartphone nyo kahit na ma-update siya. So, let's hope ganyan talaga yung magiging result. Next, mga ka-J-Vlog sa chipset. So, sa chipset niya is powered siya ng MediaTek Helio J81. So, again, yung chipset, syempre, parating yung titignan yung presyo. Sabihin, ay, G81 to. Mababa to eh. Mababa yan, mga ka-J-Vlog, pag nilagay mo yung G81 sa 8K, 9K o 10K na cellphone. Pero kung nakalagay naman sa 4K, 5K, very acceptable naman, di ba? Again, always manage your expectation when buying a smartphone. Yung 4,000 peso na budget, expect nyo na ganyan din yung specs na makukuha nyo. Nagbabudget kayo ng 4,000 to 5,000, gusto nyo yung super smooth, yung meron mataas sa chipset. Siyempre, expect nyo na magdadagdag kayo ng few thousand of pesos kung gusto nyo maka-achieve ng faster processors for gaming. Pero again, hindi ko sinasabi mabagal ang G81. Meron kasi nagko-comment na pangit daw ang G81. Sinasabi nila, lag daw, ganyan-ganyan. Siguro pag naglalaro kayo ng sobra, kasi when it comes dito sa Tecno Spark 30, hindi naman kasi ito nakafocus for gaming. Hindi to gaming smartphone. The chipset, you can play game, pero hindi siya nakadesign for gaming. Kung talagang ibababad mo to ng sobra for gaming, lahat naman ng smartphone, mga ka-J-Vlog, umiinit yan. Even itong iPhone 16 ko, mabilis tong uminit pag naglalaro ako. Paano pa kaya yung mga smartphone na mas mura, di ba? And yun, always expect na pag maglalaro talaga kayo, mag-overheat yan. Mag-iinit yan lalo na pag matagal, at depende na rin sa inyong room temperature. Kung naglalaro kayo sa mainit na lugar, hindi cool place, kunyari hindi naka-aircon, mabilis talagang mag-overheat ang smartphone mo. Pero kung nasa cool place naman kayo, naka-aircon naman kayo at nakatutok sa inyo electric fan, di ba? When it comes sa ganyan mga scenario, hindi mabilis mag-overheat yung smartphone. Bisan sa mga experience ko. Ito, naglalaro ako ng ML neto. Nasa outdoor pa ako nun, tapos grabe yung init. So, doon talaga mabilis even nga pag nagba-vlog ako dito sa direct sunlight or mabilis mag-overheat ang iPhone ko. So again, lahat ng smartphone nag-overheat. Depende na rin niya sa usage at sa room temperature nyo. So when it comes sa J81, you can play modern games dito sa device na to. Nag-game test ko na tong smartphone na to. Kaya niya naman ng ML, kaya niya naman ng COD, kaya niya naman ng Firelight 84. When it comes sa presyo niya na 4,000 to 6,000 pesos for casual gaming, okay naman itong smartphone na to. Next sa camera is 50 megapixel. So malinaw din naman yung photo quality na mapoproduce ng Tecno Spark 30 nung na-camera test natin siya sa previous review ko. So when it comes sa kanyang presyo, again na 4,000 to 6,000 pesos, napakasulit din naman na ma-offer na camera ng Tecno Spark 30C. Next sa speakers, ito magandang deal dito sa smartphone na to. When it comes sa 4,000 to 6,000 pesos is dual stereo speakers na siya. So maganda yung ganyang feature sa isang napakamurang smartphone, kasi yung mga ibang popular brands ngayon, ang in-offer is single speaker, tapos meron silang mga feature na beyond 100% ang volume, di ba, mga ganyan. Pero again, kahit gaano mo taasan ang volume ng isang mono speaker, hindi po ganun kaganda yan compare sa malakas na speaker ng stereo. Siyempre, ang una ring tinitingnan din ng consumers when buying a smartphone, lalo na sa speaker side, is kung buo or maganda yung bass quality, hindi tunog lata. So, maganda pa rin na balance ang inyong sound na mapoproduce yan ng dual stereo speakers na meron ang Tecno Spark 30C. Next, sa battery. So, sa battery is fine, 5,000 mAh battery capacity. And yung 18-watt fast charging niya is bagay na rin sa kanyang presyo. So, I think yan na rin yung the best when it comes sa ganitong presyo na 4 to 6 18-watt fast charging. Yung iba kasi sa mga 7,000 pesos segment, nag-level up na sila sa 33 watts. Pero for me, I think the best minimum na fast charging rate sa ganitong presyo is 18 watts. Okay na yan. Hindi na ako magreklamo sa mga offer ng Tecno Spark 30C. 18 watts still a fast charging rate naman yan. Again, always manage your expectation when buying the smartphone. So ilang mga ka-J-Vlog, yung mga na-consider ko maganda pa rin features
ng Tecno Spark 30C and hopefully nakatulong to sa inyong buying decision when it comes ito sa smartphone na to. So yun mga ka-J-Vlog, ang pinaka main question kung maganda pa bang i-purchase ang Tecno Spark 30C ngayon 2025? Ito na bang perfect na pwede nilang ma-purchase lalo na wala pang lumalabas ngayon? So again, when it comes sa mga 30 series or yung mga number series si Tecno, usually naglalabas yan mga mid ng taon. Minsan, mga mid sila nag-i-start niyan. Kaya expect nyo sa mga early 2025, wala pang mga entry-level smartphone na ilalabas ang Tecno or even Infinix. Kaya when it comes sa Tecno Spark 30C, lalo na ngayon, mas mura na siya. I-consider nyo na siyang i-grab dahil okay naman yung kanyang specs. Very affordable price itong si Tecno Spark 30C. At when it comes sa casual games, Lods, ML lang naman nilalaro ko or COD, okay ba to? Yes, mga J-Vlog, you can play ML and COD dito ng napaka okay naman. Wala namang any big problems or hiccups na na-experience ako while playing COD or ML dito sa Tecno Spark 30C. Pero when it comes sa mga super duper heavy games like Genshin, yung mga iba pang mga role-play games, expect nyo mga ka-J-Vlog na kaya siya siguro sa mga pinakamababang settings pero may frame drops pa. So, kung gusto nyo ng super smooth na 60 FPS, na Genshin, expect nyo na kailangan nyo ng mga budget na mid-range par ka na, kumbaga. So yun mga ka-J-Vlog, okay pa rin naman i-reco si Tecno Spark 30C. Lalong-lalo na mga ka-J-Vlog, nag-price drop na ito ngayong taon. At kung interested kayo, i-check nyo na po yung link nito sa description box. Dahil napakamura niya na lang po ngayon sa Shopee. At i-add to cart nyo na yun mga ka-J-Vlog. At okay naman, sulit na sulit pa rin naman na yung smartphone na to. Lalo na meron siya dual series speakers. Reasonable chipset, large battery, and 120Hz screen refresh rate.